GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Tila mga matang nakabasid 24 oras. Walang kawala ang kawatan at mga magnanakaw kapag may closed-circuit television o CCTV. At ngayon, kahit maliliit na establishmento, meron na ito. Gaano nga ba ka-epektibo ang mga CCTV para sa kaligtasan mo? Nung magkatalikuran na po kami, hindi po namin napansin na tinakip po sa akin illustration board. Sa kasamaan ko naman po payong. Kasi madalas ginagamit nila yung bata kasi makikita mo na pag bata, di natin pinapansin. Kumawa naman yung bata. Kaya mong isipin mo hindi naman talaga siya likas na siya magnanakaw. Pero ang CCTV po, pag may nakalagay niyan, siguro laking deterrence yun na makagawa ng krimen. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue! Ang sunog po natin sa Isla Puting Bato ay nagsimula ng bandang alas 4 GMT ng hapon. At umabot po ito ng Task Force Bravo. Malaki talaga yung apoy, napagalaki. Hindi talaga maagapan na. Marami pong nawala. Bakit? Sunog lahat po yung gamit namin. Ito lang na ligtas namin. Nagpanik talagang pinaubaya ko sa anak kong na intindihin nila kami nang bahala mag-asawa mag-ikot ng mga gamit. Noong Biyernes, tinupong na apoy may 500 bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sa gitna ng naglalagablab na kapaligiran, isang kwento ng kabayanihan ang aming nasaksihan. Pagdating po namin doon open fire naman po. Kanya-kanya po kaming parada ng truck kasi malawak po yung yung area. Paglatag na ng hose tapos yun bomba na kami, laban na kami sa sa sunog. Ang kalaban mo po ngayon doon sa malakas na hangin, tsaka yung mga sumasabog ng mga LPG po. Yung mga tao naman po kasi doon, mahirapan naman silang tumawid doon sa bakod kasi may mataas yung bakod tsaka may mga barbed wire. Doon na lang po sila sa may dagat, nagtatalo na lang po sila sa may dagat para iligtas lang yung mga sarili din nila. Nag-initiative na kami na kasi yung hangin papuntang kaliwa. Ngayon, yung mga tao namin, inano na namin na kumuha sila ng mga ladder. Para yung mga tao doon na matatrap kasi nagpapanik sila Ngayon, sinabi namin na wag sila magpanik. Tapos yung mga paleta ng paving blocks, nilagay din namin para mas madali. Tapos yung may mga barbed wire sa bilang protection sa perimeter fence. Pinagpuputol-putol ngayon namin para at least hindi sila masugatan habang nag-evacuate sila. Meron po doon na isang lugar na tinibag na lang po yung pader para yung mga taong natatrap doon sa loob ng sunog, doon na lang sila lumabas. Tumagal po yung sunog ng mga 5 oras po. Sobra po kasing laki ng sunog na yon. Na halos wala na po talagang matira sa mga kabahayan. Sa gitna ng kaguluhan ng sunog, isang 7 taong gulang na bata ang nawalay sa kanyang ina. Huli sa akto ang isang concerned citizen na nagmalasakit para tumulong.
Meron po tayo naliligaw na bata po, oh. Nasa bahay po ako. Napanood ko po yung balita sa TV. Kaya pumunta po ako sa sunog sa breakwater. Tsaka po tumingin po ako sa may bato, sumampa ako. Tapos pagbaba ko, nakita ko yung bata, umawak sa akin. Tinatanong ko kung saan siya pupunta. Sabi niya sa akin, sasama daw siya sa akin. Tinulungan ko po yung bata kasi naawa ko doon kasi umawak kasi sa damit ko eh. Gusto ko nga siya iwanan pero di ko maiwanan kasi mahigpit yung hawak niya sa damit ko kaya hindi ko siya iniwanan kung hindi sa mabuting kalagayan yung bata. Yung nanay na, maraming nanay ang nawawala, ang naghanap ng anak nila. Kanina ha? Tama ka na sa kanila ha? Kilala mo si ma'am, di ba? Kilala mo ako, di ba? Ha? Ay, taray mo muli sa akin. Kawawa ka muna. Ama na kay ma'am, dali. Hanapin natin mama mo ha? Baka yung mama niyo natin sa Bilpan. Yung dinalang bata sa amin ngayong gabi ay si Mark Justin Alagon. Napulot siya ng isang certain Marlon Lopez. Habang yung kasi hindi pa fire out, di pa na yung sunog. So napag-desisyon na ni Mr. Marlon Lopez na ilagay muna sa custody ng Department of Social Welfare yung bata. Nagpunta po kasi kami sa Barabarangay nung una. Tapos lumapit din po kami sa DSWD sa may tondo po sa gilid. Tapos sabi po nila, baka wala pong itin-turn over doon, baka daw po dito. Magtanong daw po kami. Tuwan-tuwa po, syempre. Nakita na po siya. 3 araw po kasi nawala to. Kasi madalas ginagamit nila yung bata kasi makikita mo na pag bata, di natin pinapansin. Kumawa naman yung bata. Ano yung isipin mo eh? Hindi naman talaga siya likas na ano eh. Siya bang nanakaw? Magkaiba man ang mundo.